Lahat ngayon ay nakatuon sa nalalapit ho na pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At isa ho sa tila parang atat na atat at apurado ay ito pong si Senate President Vicente Soto III. At na kung saan ngayon nagsasabi na agad na naku, araw-arawin daw po Lunes hanggang Biyernes ang pagdinig o paglilitis sa impeachment laban po kay VP Sara Duterte upang mas maging mabilis anya ang pag-usad ng paglilitis. At pero dito ho, ang sabi ho niya ni Senator Soto ay hindi raw po nila patatagalin. At ang gagawin daw nila yung pinakamabilis na pamaraan at para malitis kaagad daw ang Vice Presidente. Pero dito ho mga kaubayan ay dapat siguro malaman ho ni Senator Tito Soto na sa ngayon ito pong impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte ay wala pa ho silang papel dyan na gagawin. Dahil sa ito ho ay nasa tanggapan pa ni Speaker Bogie D. At pagkatapos kay Speaker ay dadalhin sa House Committee on Justice. At pagdating doon ay gagawin naman ho ng mga kongresista na miyembro ng komite ay kanilang titingnan pa yung bigat. O siyempre kung may forma at bigat, ito hong impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte. Una, yung kung meron bang sufficient informed. Ibig sabihin, lahat po ng mga requirements ay natugunan nito hong impeachment complaint. Pagkatapos niyan, magbobotohan. Tapos pangalawa, kung yung sufficient in substance, kung magkakaroon na po na talagang meron hong bigat para ito po'y umusad. Kung sabagay, ito mag-iiba ho rito ang tono dahil sa kung kay Pangulo Marcos Jr., yung sa kanyang impeachment complaint ay naging mabilis at ipinaramdam ho ng mga kongresista na sila ay nanatiling kaalyado ni Pangulong Marcos Jr. Ganyan naman ho talaga dito po sa Pilipinas na kung sino ang nakaupong presidente, lahat po yan. Doon ho nagsisiksikan. At sa ngayon, siyempre, may 2 taon pa ho. Si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang pwesto, lahat ho yan magsisipsipan yung mga kongresista at maging mga senador. Pero alam nyo ho, yung realidad dito po sa impeachment sa atin, ito ho ay hindi mo titingnan yung merito Kung meron ho bang sapat na ebidensya, yung mga aligasyon dito po sa impeachment complaint, ito ho ay tinatawag na numbers game. Talagang yung bilang po ng mga boto ng mga kongresista at kung iyan po maisang pa rin sa Senado, dun ho ay magkakaroon ng paglilitis. Pero dito may binabanggit si Senator Soto, nakikipag-ugnayan na rin daw po siya sa kanyang mga kaibigan sa Court of Appeals. Nakikonsulta. Alam mo, Senator Soto, hindi mo na kailangan yan Kasi kapag nagsimula ng paglilitis sa Senado, isa ho sa dalawa kayo, yung presiding officer, ay yung Chief Justice ng Supreme Court. Yung issue po ng mga legalidad, hindi mo na kailangan. Pero kung sa bagay, ikaw naman pag ganito mga parang atato at apurado, ito pong si Senator Soto, alam mo na kung kanino siya papanig ho rito. At parang siya po ay tutol o siya po ay laban dito po kay VP Sara Duterte at para agad na mahatulan. So parang ganun po ang magiging perception at implikasyon. Gayman, meron pong pinakahuling pahayag, ito hong si VP Sara Duterte. Ang sabi niya na ito hong impeachment sa kanya, lalo na ho ng akbayan, na kung saan ay ito pong grupong ito ay pinagmulan ni Senator Risa Ontiveros na napaulat na interesado na tumakbo na maging presidente ng Republika ng Pilipinas, ay kini-question po ni VP Sara. Kasi wala raw pong kredibilidad ng akbayan matapos dito na i-endorso yung impeachment complaint na anyay malinaw na may bahid politika. Political na interest po ito. So ito po sa kanyang opisyal na pahayag ngayong 7 ng Pebrero, ngayong taon, sabi po ng Vice Presidente, walang kredibilidad dyan. Yang akbayanan, ito pakinggan nyo dahil meron ho sa aking ipinadala ang tanggapan ng Office of the Vice President hinggil po sa naging pahayag o statement ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan ho natin ito.
Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan, dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. Yan po ang pahayag ni Vice President Sara Duterte at yung mensahe niyan, video message, ay ipinadala rin po sa akin ng OBP. At ayon po sa kanya ay ang reklamong inendorso ng akbayan ay walang kalakip na ebidensya. At habagi umano ito ng matagal ng kampanya laban sa kanya. So yun ginito ng Vice Presidente na nagsimula umano ang serye ng mga hakbang laban sa kanya matapos siyang umalis sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr. Kaya bilanggit ho ng Vice na ang investigasyon noong 19th Congress na niya ginamit lamang bilang paghahanda sa impeachment at hindi upang lumikha ng batas kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition. So, yun po. Abangan ho natin at isa raw po sa mga patunay na umano'y agenda, binalikan din ho ni VP Sara, di ba? Napanood yun naman sa ating video footage, yung talumpati ni Senator Risa Ontiveros noong August 2024, na kung saan sabi niya habang ang Vice Presidente, si VP Sara, ay nasa poder,
ng kapangyarihan ay isa raw po itong banta na makakabalik po ang Duterte sa kapangyarihan. At ito po ay isang, sabi ho ni Senator Ontiveros, ito po ay isang banta at panganib para po sa kanila. So yun ho, at patuloy na umiinit itong issue ng impeachment laban po sa Vice Presidente dahil si Pangulong Marcos Jr. medyo okay na ho siya, no? At sabihin natin ay makakahinga na po siya ng maluwag dahil sa loob po ng isang taon ay protektado na siya ng batas. Dahil sa meron pong umiiral na 1-year bar rule na kapag nasampahan ka at absuelto, okay na po siya. So, kung sabagay, nung isinampayan, yung sino ba, Attorney Andre De Jesus na yun. Biruin nyo, ilang pahina lang, 14 na pahina, tapos mag-file ka ng impeachment complaint, malinaw na malinaw, at talagang ang magiging perception po ng taong bayan ay talagang, itinanim na impeachment para protektahan si Pangulong Marcos Jr. At yung sa Makabayan Black naman po, nung sila po ay nag-file ng impeachment complaint, ay nagkaroon po sila ng pakipag-usap kay Speaker Bojedi. Kanya po matatandaan, may mga litrato rin lumabas. At hindi natin alam kung ano usapan. Baka sabihin, ang pwede maging perception at pananaw ng taong bayan dito, mukhang nag-usap itong sina Speaker at Makabayan Black na hayaan nyo lang mabasura yung impeachment complaint nyo kay BBM, basta't yung kay BP Sara, sige, dire-diretso rin naman yan. Solohin nyo na yan. So, parang ganon. At apektado kaya. So, yun ho, mga kababayan. At yung tugon ho rito, yung akbayan ho ay meron pong buwelta ho rito, no, kay BP Sara. At ang sabi ho nila ay humanda raw ho si BP Sara. Sabi po ni party list Congressman Percy Sindanya. At sabi ho niya ay maitatala raw po sa kasaysayan bilang kauna-unahang BP na na-impeach hindi minsan kundi 2 beses. So yung naturang mensahe, ito po yung naging tugon sa ipinalabas ho natin ngayon na video message ni Vice Presidente Duterte na walang basihan at ebidensya ang reklamong inendorso ng grupo. Pero ikokorek ko lang po itong si Congressman Percy Sindanya. Mawalang galang na ho kayo. Hindi pa ho na-impeach si BP Sara dahil sa yung in-impeach ho siya noong 19 Congress, yan po ay idiniklara ng Korte Suprema na unconstitutional. Congressman Sindanya, kapag deklarado na unconstitutional, ibig sabihin, wala ho. Sa umpisa pa lang, illegal So, hindi mo masasabi na na-impeach ang Vice Presidente. Siguro, baka, alam niyo naman, yung mga estudyante, baka titingnan ako, ano bang klase ito si Congressman Sendanya? Hindi niya alam yung gano'n, no? So, sa umpisa pa lang, illegal na at alabag sa saligang batas. So, deklarado po. Kaya nga yun, meron na pong pinal na desisyon ng Supreme Court na kung saan ay wala ho. Yung ginawa hong impeachment proceedings at yung paghahain ng articles of impeachment ng House of Representatives noong 19th Congress sa Senado ay illegal. So, wala. So, hindi masasabi na na-counted yon. Okay, maliwanag ho yan. Pero dito, tingnan ho natin, dahil sa may mga report na magiging maingat daw po, no, yung mga kongresista. Kasi, alam mo, yung iba, sa nangyari ho sa 2025 elections, ay marami po yung mga kongresista na pumirma sa impeachment laban po kay BP Sara Duterte. Alam niyo ho ba nangyari? Ayun, wala ho. Pinulot po sa kangkungan. Bakit ito? Marami pong natalo At meron lang ho may mga lumusot, talagang dumaan po sa butas ng karayom. Halimbawa, sa Luzon na Maynila lang siya na Congressman Chua. So, talagang muntik-muntik pa sila matalo. Pero ayon sa mga report ay talagang bumuhos po, no, na mga ayuda at mula yung mga tupad na yan, AX, kung ano, etc. Pero marami pong natalo o mga incumbent. So, ang sinasabi, magsisilbi itong babala sa lahat na kung ikaw ay pipirma dito sa impeachment laban kay BP Sara Duterte, baka olats ka. Yun lang ho. Pero tignan ho natin, mga kababayan, at syempre, alam niyo naman yung mga politiko na yan hindi lang po basta't kung ebidensya ang tinitingnan Ano ho? Talagang titignan ho nila dyan yung kanilang magiging kalagayan sa 2028.
halimbawa kung sakasakali, kung talagang papalarin ho at halimbawa, destiny yan, no? Kapalaran ni VP Sara Duterte na maging presidente. Tapos yung mga kongresistang ito na pumirma. So, anong gagawin niya sa 2028? Lahat kayo pupulutin sa kangkungan. Di ba? Alam niyo naman ho ang pangyayari. At siyempre, ang mga politiko talagang hindi lang pangkasalukuyan, yung paghinaharap, yung kanilang future, yung kinabukasan sa politika. Isa po yan sa numero 1 na lagi po nilang tinitingnan. Kasi karamihan, no, o hindi lang karamihan, baka halos lahat po na mga politiko ay gusto ho nila, sila po yung laging nasa poder ng kapangyarihan. So, mag-iisip po yan. Pero pag nakita naman ho nila na parang matibay hong ebidensya at yung taong bayan ay maapektuhan yung kanilang paniniwala at kung lalabas po yung mga survey, ay babagsak po ang rating ng Vice Presidente. Ayun, baka magkaiba ho yan. Pero kung nanatili ho na mataas pa rin yung popularidad at paniniwala sa Vice Presidente, nako, lahat yan mag-aalpasan ho yan. Okay, so, yun lang ho mga kababayan. Kayo ho, ang masasabi nyo ho rito? Yung una, isa po sa pinaka-issue natin ngayon, ay ito pong si Soto ay tila atat na atat at apurado ho, na kung saan, ang layo-layo ho pa, nasa opisina pala ho ng speaker House Speaker ay parang pag dumating daw sa kanila, bibilisan. Ang haba pa ho ng proseso, dadaan pa yan sa House Committee on Justice. Tapos sa plenaryo, magbobotohan pa, napakahaba pa. Hindi pa nga natin malaman kung ano talaga yung tunay na laman Itong impeachment complaint, masyadong advanced to itong si Senator Soto na kung saan parang sinasabi niya, mukhang mai-impeach talaga. Ito nga si VP Sara. Kayo ho, magbigay na ho kayo ng comment dito sa pagiging atat apurado ni SP Tito Soto sa impeachment ni VP Sara. At yung isa pa nating issue na kung saan sabi ho ni VP Sara, naku, walang kredibilidad itong akbayan sa kanilang pag-endorso ng impeachment laban sa kanya. Kasi talaga ito po puro politika ho. Yung akbayan na yan na pinamumunuan ni Senator Risa Ontiveros at ng iba pa kanyang mga kalyado. Okay, sige, mag-comment na ho kayo dito po sa ating channel para maibigay nyo ho inyong saloobin dito sa ating issue.